Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang programa kung saan magre-reaction video tayo. Gagawa rin tayo ng mga opinyon sa mga ipapakita at panonoorin ho natin ngayong araw na ito. May kalakip pang mga balita ngayong araw. Kaya alamin na ho natin ito sa pamamagitan ng... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Wow. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Hoy, tawag na kayo dyan mga kapatid. Eto na, unahin na po natin at wag na natin patagalin. Unang image na ipapakita natin ay... Ayan. Kamusta ang kalidad ng iyong pamumuhay sa nagdaang 3 taong pamumuno ni PBBM? Comment lang po kayo dyan. Pupusuan din ho natin lahat. Siyempre, palike na rin. Samahan nyo na rin ng like para po kumalat ang ating mga balita, para malaman ng mga ibang kababayan natin, para minsan yung iba kasi maka-PBBM pa rin na nag-aalangan na. Yun po yung kukunin natin. Yung mga nag-aalangan na parang, oy, parang wala na talaga. Iipunin tapos yung mga ganun, no? Okay. Sa tingin nyo, kamusta? Meron bang pagbabago? Alam ho natin, no, hindi naman nakasalalay kay PBBM yung future natin. Ang sa atin lamang, halimbawa yung sa lugar ninyo. Yung lugar ba ninyo, di ba binibigyan ng ayuda yan? Lagi na, ayan na, kada buwan. May natatanggap ka siguro 3,000 hanggang 5,000, 6,000. Tapos pangbabayad mo lang sa utang. Diba? Ang problema, naayos ba yung mga drainage, yung mga pumping station ng lugar ninyo? O hindi naman kaya binabaha ba dyan? Okay lang kung binabaha, pero dapat hindi aabot hanggang sobra-sobra. Kung sobra-sobra man, madaling humupa yung baha. Yan. Hindi naman natin nasisisi lagi sa gobyerno, hindi naman ho ganun. Talagang binabaha na talaga. Yun nga lang, hanggat maaari, makita sana natin yung gobyerno natin na gumagalaw. May update po tayo. Ang nangyayari kasi, ang nakikita lamang ho natin, puro pagbanat sa mga Duterte. Diba? Hindi naman siguro tayo mali. No? Yun lagi ho ang nakikita nating balita. At kapag meron silang mga inauguration, yung mga dating nagawa na ng ating Tatay Digong, yung mga proyekto niya dati na sinisimulan na po ngayon. Sa pagkakaalam ko gano'n. Meron pang isa na nakita ko noon na Manila, no? Yung tulay doon sa Maynila. May tulay ho kasi doon na parang binuksan yung mga ilaw ni PBB, binuksan niya ganyan-ganyan. Dati naman na po kasi may mga ilaw yon nung panahon pa ni Mayor Isko Moreno. No, nung una pang naging mayor siya, naging malinis na yon, okay na yon. Kasi ewan ko kung ano ginagawa niya doon. Ba't niya binuksan? Marami po. Maraming mga dapat unahin sa Pilipinas. Kaso ang nakita natin, puro hearing sa kamera. Ngayon, bubuksan na naman daw yung Quadcom. Anak ng tete. Di ba yung mga kauupo pa lang nila, tas wala tayong nakikita? Masakit ho talaga sa damdamin na ganito pa po sila. At eto na nga, nanalo po si BP Sara, pero balak pa rin nilang ituloy ata ang impeachment at nagmamatigas pa rin sila na kumukontra sila doon po sa korte. Ayaw nilang galangin yung korte ng Pilipinas. Diba? Ito na po ang ipapakita ho natin. Yan. Yan ho yung mga pumirma. Alam ko, 200 yan pero hindi ko na lang ho nilagay. Unang-una pa talaga si yung anak. No? Ang akusasyon ho kasi sa kanila, merong parang 150 million per pirma. Ang laki nun Kung isang person ka, magkakaroon ka ng 150 million para kuno sa bayan, kaya daw sila pumirma. Di ba may ganun mga salitaan? Pero dinidedma nila to. Yung bawat isa niyan 150 million na nabigyan. Di umano. Allegedly. Dapat ito ho ang imbestigahan sa Senado naman para talagang magkaalaman. Kasi hindi naman ho patas. Si BP Sara nagpahayag na po ng kanyang mga sinasabi patungkol dun sa confidential fund na pinapaintindi na napakadali naman palang intindihin. Sarado ho. Sarado ang utak at isip nila. Samantalang dito, ang dami niyan, bilangin mo,
Di ba? 150 million bawat isa niyan. Plus yung mga bycam. Dapat pa-imbestigahan din to kung totoo. Wala na kasi silang masilip kay BP Sara. Kaya kung ano-ano na lang, nagmumukha tuloy silang mga bobo. Sorry for the word, pero nagiging ganun eh. Kung ano-ano na lang inaasikaso ninyo. Ang daming pwedeng asikasuhin dito sa ating Pilipinas kung mahal. Ito ho ang ating kasunod, mga kapatid. Ito na yung mga kumukontra, pero mga matatapang. Senator Bam Aquino on Friday called, ayan ano bang basa dyan? Doro? Sorry Ano tayo eh? Masyadong magaling sa English yan eh. Pero at least papakatotoo tayo. Wow, lumusot pa. Flood control ang pangako pero flood out of control ang inaabot ng taong bayan. Doon na lang yung basahin natin mas madali. Eto, talagang kalaban na ng mga Marcos noon pa man. Fumocus talaga siya Pero alam ko kontra din to kay BP Sara. Wala tayong magagawa. Pero nakikita ho natin, pumapalag po siya ngayon sa gobyerno kay PBBM. Ayaw niya eh. Pero yung ibang mga dilaw, mga duwag. Duwag ho sila kasi hindi nila binabanatan si PBBM sa ganitong sitwasyon. Nakafocus din sila kay BP Sara. Pero ito, kahit pa paano, bilib ako Doon lang sa punto na yon. Kahit hindi ko alam kung paano siya nanalo. Bilib ako kasi sumisita siya, di ba? Bumuboses siya. Tingnan mo yung nangyari sa taong bayan ngayon. Ginamit ko pa tuloy yung word ng taong bayan. Sa mga nasalanta. Kawawa. Hindi naman sinisisi sa flood control. Kaso ibinida niya yung flood control. Sana hindi niya na ibinida yung flood control. Di ba? May naisip tuloy ako. Di ba, sabi nila yung EDCA, kaya itinayo dito sa Pilipinas at binuhay yung ibang mga EDCA at dinagdagan, etc. kung ano pa man yan. Hindi lang para sa mga war. Para din ito kapag may mga nasalantang bagyo, sakuna, etc. kalamidad. Nandiyan po dapat sila. Yun dapat ang una nating makita. Hindi Palabas na yung bagyo paalis na yung bagyo, maghahanda pa lang sila. Wow! Wag naman ho ganun. At pag tumulong kayo, wag na po kayong magpa-picture-picture. Hayaan nyo ang DSWD dyan. Ang hirap doon kay Manang kay Madam Lisa nakita ko. Nandoon siya sa nagbibigay-bigay, nagpapa-picture-picture. Maya-maya umalis din. Ano kaya yun? Anong ginawa nyo doon? Nagpa-picture lang. Ewan ko itong mga to. Kita nyo yung kay BP Sara, halos bihira mo siya makita. Nandoon pero bihira mo makita. Nakalagay lang doon mga Office of the Vice President. Mga tauhan niyang naglilingkod talaga. Yun ang totoo, natural. Saka talagang nakamanage. May pila, ganyan, etc. Maganda, hindi magulo. Okay, dito na po tayo sa isang picture na kumontra. Ito, maganda to. Habang dinidelay natin ito, mas lalo tayong hindi makakatulog ng mahimbing. Wow. Ikaw lang siguro hindi makatulog ng mahimbing tsaka kasama nyo mga natalo. Imagine you have a vice president who is a heart away from the presidency. Heartbeat away from... Ewan ko sa iyo kung ano mga pinagsasabi mo. Hindi ko tuloy naintindihan kasi hindi tayo magaling sa English Pero ang nakikita ko lang, kayo lang ang hindi nakakatulog. Bakit kanyo? Talo Palakpakan pa kayo Nakita ko pumapalakpak pa kayo. Hindi ko to makakalimutan. Ito yung kakamping na tumabi dun sa bahay. Nasabi niyo, wow, ang galing naman Talagang kulay pink yung bahay. Todo suporta sa mga kakamping. Parang siya ata yun pagkakaalam ko. Comment lang po, magbabasa ako mamaya kung sino nakaalam nun. Alam ko ito yun Hindi ko makakalimutan kasi yung nakatabingi po yung bibig. Siya yung nagbablog noon. Ewan ko kung paano napasok yan. Baka kamukha lang. No? Kayo ang hindi makatulog sa nangyari. Yung mga sumusuporta sa mga DDS, sa mga Duterte, kahit paano mahimbing ang tulog. Paano na lang kapag nanalo yan bilang presidente sa susunod na taon? Di wala na, tahimik na lahat kayo. Hirap sa inyo. Kontento na kayo sa ganyan. Maawa kayo sa taong bayan. Minsan ginagamit nyo pa mga taong bayan. Okay, dumako na tayo sa panibagong picture. Eto mano to ang tawag dito.
Pikunin. Pikunin to mga kapatid. Tsaka nagdedemanda to. Basahin natin. The people have every right to demand answer. Ipaglalaban namin. Ipaglaban mo. Ipaglaban nyo. Kayo bahala. Wag to, no? Wala to eh. Wala wenta to. Ano to? Pikunin to. No, pikunin. Wala yan. Ayan. Okay, next na po tayo. Ito na naman si Pikunin. Tsaka si Delima. Kaya naman nanalo kasi ML ginamit eh. Clickbait nga talaga. Yun nga po sa mga party list eh. Minsan wag go tayong tatanga-tanga bumoto. Mahirap po yun. Kasi nga, baka hindi nyo alam eh, yung inyong binoboto, yung laman ng party list, hindi nyo alam kung anong laman nun. Karamihan, sa tingin ko lang opinion lang naman eh, baka mali ako. Yung mga bagong botante, basta may nakita silang ML, ano ba itong sasagutan ko rito? Alam mo, test paper na, ito ML. Oo, ML to, pak. Tignan nyo kung anong laman, bago magsimula ang boto, tignan nyo yung mga laman ng mga party list. Huwag yung kung sino-sino na lang. Hindi tayo dapat masanay sa mga leader na hindi napapanagot, hindi patapos ang laban. Dapat to ibalik sa kulungan ulit. Ito naman si Risa Pikunin, nakakadismaya itong biglaang pagpigil ng Korte Suprema sa pagdaraos ng impeachment trial laban kay BP Sara. Ito yung mga ayaw. Hindi na kumikilala to sa Supreme Court sa tingin ko. Hindi na to kumikilala. Opinion ko lang yan ha. Gusto nila yung panig lang sa kanila lagi ang naririnig nila. Yan, ganyan ho mga dilaw eh. Dilaw na duwag. Hindi kayang labanan si PBBM kahit nakikita na nilang may korupsyon. Basta, wala eh. Pag in-impeach nyo si PBBM, magiging presidente, si Vice President Sara Duterte. Kaya hindi nila pinakikialaman. Di ba? Wala, mga gunggong to mga to. Okay, balik na po tayo dito sa isa pa. Ito, biglang alam ko nag-sorry to eh, no? Walang naburang kasalanan. Ito mga angal to ng angal tong mga to eh. Nalinis na pangalan. Comment kayo dyan mga kapatid. Pwede nyo to. Anong comment nyo sa mga ganitong tao? Matanda na pero wala pa rin ginawa kundi manira sa taong bayan. Ay sa mga Duterte, no? Technical. Ang desisyon ng mga aligasyon ay nananatiling totoo, malubha at hindi. Parang ang sarap sabihin na gago sila, no? Ang sarap sabihin bobo sila. Mga mangmang. Pero meron silang mga utak eh. Ang problema kasi alam na nila yung mali, pero hindi nila pwedeng itama. Hindi, kailangan mali pa rin. Tumatanda na lang kayong ganyan. Sana wag kayong ma-stroke. Wag kayong, sana umiinom kayo ng mga gamot ninyo. No? Comment kayo dyan. Libre comment dyan mga kapatid. Libre comment. Tsaka mag-like na rin po kayo. No? Sa akin kayong mag-like. Huwag kila Dilima. Ito pa, ito isa, wala rin nagawa sa buhay. Ito rin. Sa desisyon ito, talo ang taong bayan. Ay, nako. Ayokong sabihin gago ito. Ayoko sabihin baliw ito o siraulo ito. Ayokong sabihin yun. Kasi, baka totoo. Kaya ayokong sabihin. Okay? Taong bayan, nilapit mo na naman yung sarili mo sa taong bayan. Hindi ko sasabihin bugok to. Baka kasi totoo, tsumamba ako, yari ako dyan. Hindi rin pwedeng sabihin si Raulo. Baka tsumamba tayo. Diba? Hindi pwede. Kayo, pwede? O, comment kayo, mga kapatid. Taong bayan. Ilan ba kayong taong bayan kayo? Puro taong bayan. Karamihan. Wow, taong bayan. Ibis na magsasalita kayo, ipakita nyo na lang sa media. Kahit kaplastikan, tumulong kayo ngayon sa mga nasalanta. Media. Ay! Taong bayan ng putik. Ewan ko sa mga to. Okay, next. Wala na ba? Next. Wala na mga kapatid. Okay, ito na yung mga susunod. Mga balita po ito ngayong araw na ito. Kasama rin natin, baka isingit ho natin si Sir Badong, yung kanyang mga salita, tsaka si Kuya Jay, yung kanyang mga opinion ngayong araw. Maraming salamat sa inyo at tuloy-tuloy na ho natin ang ating panonood sa mga balita ngayong araw, mga maiinit na mga nangyayari sa ating Pilipinas kung mahal. Lagi niyong tatandaan, dun tayo sa tama. Pag alam nyo nga naliligaw kayo ng landas, manood kayo, tama dapat ang panoorin nyo. Huwag yung mga bias media. Total, matatalino kayo. Sayang naman kung gagamitin nyo lang sa isang side. Magsaliksik kayo.
Dati ho akong sumusuporta kay PBBM nung mga panahon po ng Uniteam. Marami pong mga bumitaw kasi alam nila yung tama. Yung iba hindi makabitaw kasi siguro baka binayaran. Di ba? Kami, kahit bayaran kami, dead ma. Bahala ka dyan. Basta kami, dun kami sa tama. Okay, panoorin na natin ang mga balita ngayong araw na ito. Yeah! Alas 4 pa lang ng madaling araw, basang-basa na ang kalsada. Ang mga batang papasok sana sa eskwela, hindi na makalabas ng bahay. Ang jeep, hindi na makaraan sa baha. Ang mga nanay, patuloy sa pagpupunas ng tumatagas na tubig ulan sa loob ng kanilang mga tahanan. Sa dami ng ulan at sunod-sunod na bagyo, tila bang hindi na tayo makakatakas sa ganitong klaseng buhay. At dito nga pumasok ang pahayag ng Pangulo. Ganito na talaga ang buhay natin. Mga kataga na binitiwan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng matinding pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong Hulyo 24, 2025. Tatlong bagyo, Krising, Dante, Emong. Habagat, walang tigil na ulan, araw-gabi, bayan at lungsod isinailalim sa state of calamity. Libo-libong pamilya nawalan ng tirahan. Pero ang sagot mula sa Malacanang, ganito na talaga ang buhay natin. Teka lang, Mr. President. Ganito na nga ba talaga ang buhay dapat ng Pilipino? Araw-araw, tila lumulubog ang mga komunidad sa tubig baha. Sa Maynila, hindi ka makakatuntong sa kalsada nang hindi nalulubog ang sapatos mo. Sa Bulacan, sa Pampanga, sa Rizal, napilitan ng mga magulang na buhatin ng mga anak nila papuntang evacuation center. Ang mga estudyante, balik sa online class kahit hindi stable ang signal. Ang mga jeepney driver, walang kita. Ang mga manggagawa, nalulunod sa utang. At sa gitna ng lahat ng ito, isang linya lang mula sa leader ng bansa. Ganito na talaga ang buhay natin. Ang sakit pakinggan. Parang tinanggap na lang natin ang kapalaran. Pero dapat nga ba nating tanggapin? Paano na yung mga komunidad na hindi pa naaabot ng tulong? Yung mga senior citizen na pinipilit ilikas habang nakalubog sa baha? Lumalaki sa ganitong realidad na baha na ang normal. Sa halip na sabiing ganito na talaga, hindi ba't mas mainam kung hinimok tayong maghanda? Magtayo ng mas matibay na drainage system? Magpatupad ng climate resilient housing programs? Suportahan ang mga lokal na gobyerno na lumulubog sa krisis. Mr. President, hindi lang po ito tungkol sa ulan. Ito po ay tungkol sa buhay ng Pilipino. At kung ito na nga ang normal, gaya ng sabi ninyo, edi mas lalong dapat tayong magalit. Dahil ang normal na yan ay nagpapalubog sa milyon-milyon Pilipino. Hindi natin kailangan ng Pangulong tinatanggap na lang ang trahedya. Kailangan natin ng leader na kumikilos, hindi umaasa lang sa swerte ng panahon. Kung ganito na talaga ang buhay natin, edi dapat ganito rin katindi ang aksyon mula sa gobyerno. Sa isang mahinang tono, pero may bigat ng responsibilidad, muling nagsalita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang panawagan, kapayapaan. Ang focus, hindi sa loob ng bansa, kundi sa labas. Thailand at Cambodia, dalawang bansang miyembro ng ASEAN. Dalawang bansa ring kasalukuyang naglalaban sa isang mainit na sigalot sa border area ng Ta Muan Thom Temple. PBBM. The Philippines views with concern the ongoing conflict. We urge them to resolve the dispute in accordance with international law. The Philippines stands ready to assist in any way to restore peace. Iyan ang opisyal na pahayag ng Pangulo. Handa raw ang Pilipinas na tumulong. Handa tayong mamagitan. Handa tayong magpayo ng kapayapaan. Pero teka lang. Habang inaabot natin ang kamay ng tulong sa ibang bansa, natanong na ba ng Pangulo kung kailan mararamdaman ng sariling bayan ang tunay na tulong? Sa Visayas, maraming lugar pa rin ng lubog sa baha. Sa Mindanao,
May patuloy pa ring sigalot sa pagitan ng mga tribo at armadong grupo. Sa Metro Manila, ang sigalot, hindi barilan, kundi kagutuman, kahirapan at kawalang direksyon. Oo, mahalaga ang ASEAN. Oo, dapat tayong tumulong sa kapwa bansa. Pero hindi ba't mas mahalaga ang sariling bakuran? Ang kapayapaan hinahanap natin sa Thailand at Cambodia. Nasaan ang kapayapaan sa puso ng bawat Pilipino? Nasaan ang katiwasayan sa barangay na walang tubig, sa komunidad na walang gamot, sa eskwelahan na walang bubong? Nasaan ang tulong sa mga nawalan ng tirahan dahil sa kalamidad? Nasaan ang presensya ng gobyerno sa bawat Pilipinong naiwan, naghihintay? Mr. President, hindi kami totol sa pagtulong sa iba. Pero bago po tayo magligtas ng kapitbahay, pwede bang maramdaman muna namin na nililigtas nyo kami? Dahil sa bawat taong Pilipinong nagtitiis sa ulan, sa gutom, sa hirap ng pamumuhay, kapayapaan din po ang sigaw namin. Sa gitna ng baha, gutom at krisis, sa bawat sigalot, dito man sa loob ng bansa o sa labas, iisa lang ang panawagan. Ang mamamayang Pilipino ay dapat maramdaman, mapakinggan at tulungan. Dito sa channel na to, hindi lang balita ang dala. Dalangin ay pagbabago. Sigaw ay paninindigan. Kaya kung naniniwala ka sa ganitong uri ng pagbabalita, mag-like ka, mag-comment ng opinyon mo, at syempre, mag-subscribe ka na. Dahil dito sa X-Crew, ang balita may panig. At ang panig namin, ang taong bayan. Hanggang sa susunod na banat, tuloy ang laban.